Magandang umaga, Cornerstone. Welcome! Ito ang online service ng Cornerstone Church Santiago. Kahit tayo nasa kanya-kanya nating bahay, hindi ito makapipigil para tayo sumamba at magpuri sa Panginoon. Handa ka na ba? Tara, sasamba na tayo at magpupuri! Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po isasamba sa ating Diyos na buhay dahil siya'y tunay na tapat. Ano man ang ating mapagdadaanan, hindi ito hadlang upang itaas natin at walatiin ang kanyang pangalan. Amen! Yes! Hallelujah! Praise the Lord! Oh, purihin ka, Panginoon! Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Buhay ka na Diyos! Oh! Pagmamasdan ng kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, purihin at sampahin natin ang ating Diyos kung aking pagmasdan. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, Panginoon! Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ang purihin ka, O Diyos. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
ako'y magsasaya. Oh, Panginoon. Hallelujah. Oh, karapat-dapat kang itaas, Panginoon. Kagalakan namin sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Sa pamagitan, O Diyos, ng aming pagtaas sa iyong dakilang pangalan, lahat ng takot, lahat ng pangamba, Panginoon, ay nawawala dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong katapatan. Hallelujah. Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos na buhay, sapagkat siya ay Diyos na tunay. Hindi siya nagbabago. Lahat ay nag-iiba, tulad ng lyrics ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Oh Diyos, Tulad ng himig ng kanta, biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Babago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang
iyong pag-ibig na sa akin ay naan. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig na sa akin ay naan. Di nagbabago, hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Oh Diyos, ang iyong pag-ibig na sa akin ay naan. Di nagbabago, hindi nagkukulang. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay naan. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig na sa akin ay naan. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay naan. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay naan. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay naan. Di nagbabago, hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay naan. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay naan. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay naan. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay naan. Ngayong oras na ito ay atin pong alalahanin ang paghirap at kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Sa kabila po ng ating pong pinagdadaanan, COVID-19, gawin natin na ito, hindi ito ang maging hadlang. Patuloy pa rin nating alalahanin ang paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon Jesus. At sa oras na ito ay gusto kong make it sure na nakahanda po ang ating pong mga elemento tulad po ng kupa at ang tinapay. So, take your time na ihanda ang ating mga elemento bago po natin gawin ang communion. Ngayon po, alam ko na tayo pong lahat ay nakahanda. Bago po tayo mag-communion, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay patuloy
na nagpapakumbaba sa iyong harapan. At sa kabila ng hamon na amin pong hinaharap, itong COVID-19, alam po namin na ikaw pa rin ang Diyos na amin pong pinaniniwalaan. Ikaw pa rin ang Diyos na makapangyarihan, at naniniwala kami na you are still in control of everything. Salamat, Panginoon, sa inyong pagbigay ng inyong bugtong na anak na walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus, na aming pong tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. At salamat sa inyong mga salita na aming pong gagawin ngayon, na ikaw, Panginoong Hesus, mismo ang nagsabi na gawin namin na madalas itong communion na ito. At bago namin gagawin ang communion na ito, dalangin namin na patuloy mong gabayan at linisan ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming buhay, para kami po ay karapat-dapat na kumain at uminom ng mga elementong ito na sumisimbolo ng inyong katawan at sumisimbolo ng inyong dugo. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ngayon po, alam po natin na ang communion na ito ay pag-alala sa ating Panginoong Hesus. At ang dahilan kung bakit natin palaging alalahanin ang kanyang pong paghihirap at ang kamatayan, para patuloy na tayo po kinikilala na ang lahat ng bagay ay walang iba kundi dahil sa ating Panginoong Hesus. Kung bakit meron tayong kaligtasan, kung bakit meron tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan, kung bakit tayo po ay may katagumpayan sa ating buhay. At ito po ay dahil po sa ating Panginoong Hesus. Kaya karapat-dapat lamang po na hindi lang natin alalahanin ang kanyang kamatayan, kundi atin pong i-celebrate, ipagdiwang, dahil ito yung isa sa mga the most victory na ipinakaloob ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. At hindi lang natin alalahanin at hindi lang natin isi-celebrate ang kanyang kamatayan, kundi atin pong ibabahagi ang kaligtasan, ibabahagi tungkol po sa ating Panginoong Hesus hanggang po sa kanyang pagdating. Alam ko po na nakahanda po ang ating mga elemento, so ating pong hawakan natin ang tinapay. Kahit anong klaseng tinapay na hawak mo dyan, ang importante meron kang hinahawak ng tinapay. And then basahin ko po ang salita ng Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan, wika niya. Kainin natin ang tinapay na sabay-sabay. Kunin natin ang kupa at ating mong itaas. Uminom kayong lahat nito. Sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo, na may bubuhos dahil sa marami sa ikipagpatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak mula sa ubas hanggang sa araw ng bagong alak, ay inumin kung kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Inumin natin na sabay-sabay ang kupa na ito.
Muli tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Panginoon, muli kami po'y lubos at taus-pusong nagpapasalamat dahil sa iyong biyaya, dahil sa inyong pag-ibig. Kami po ay binigyan mo ng karapatan upang kami po ay alalahanin at gawin ang communion na ito. Wala na kaming ibang hahanapin pa kundi yung taus-pusong pasasalamat sa iyo. At amin pong dalangin na patuloy mong gabayan, patuloy mong pagpalain, at patuloy na hindi lang ngayon namin pong inaalala ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng inyong pagbigay ng inyong bugtong na anak ng aming Panginoong Hesus. Kundi ito po ay aming pong mararanasan sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang namin maranasan, kundi kami po bigyan ng tapang, lakas ng loob upang ibahagi sa lahat ng aming pong makasalamuha sa kabila po ng aming pong mga dinadaanan ngayon na mga panghamon, pagsubok sa buhay tulad itong COVID-19. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng aming Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoong Hesus, hindi lang ngayon, bukas, at magpakailanman. Napakasarap talaga magpuri at sumamba sa Panginoon. Salamat, Pastor August, sa iyong paglilid. At gayon din, salamat, Pastor James, sa paglilid sa amin sa ating communion. Cornerstone, kung ikaw ay first time na dumalo sa communion na ito at hindi ka nakapaganda, huwag ka mag-alala. Next week, ganito ulit ang gagawin natin. Maghanda ka ng tinapay at juice para sa lahat tayo sabay-sabay sa communion. At may mga ilang announcement tayo sa mga naka 365. Magpatuloy lamang po kayo sa inyong pagdi-devotion. O ngayon, naka-quarantine ka. Marami kang oras para mag-devotion. 5 lamang ang gagawin natin: scriptures, character of God, prayer response, application, at syempre, huwag mo kalilimutan ang iyong mga petitions at thanksgiving. Marami tayong oras ngayon. Pwedeng magbasa sa umaga, gawin sa tanghali, at tapusin sa gabi ang lahat ng ating mga journal. Kung wala ka pang guide, ikaw ay pwedeng mag-download sa ibibigay naming link mamaya. Ganyan din sa mga nagla-live class at nag-SOL, wala muna tayong physical class na mangyayari sapagkat tuwing Sunday natin ginagawa yung mga klase natin. Ngayon, ang gagawin muna natin, magpatuloy lang tayo sa ating pagdi-devotion. Ulitin natin yung mga lesson natin, basahin natin uli. At yung mga devotions, kagaya sa live class, may nakaset na devotions yan everyday. Gawin nyo lamang po yan. Sa mga susunod na araw, mag-a-announce po kami kung tayo po ay mag-online class o kapag na-lift na po yung ating enhanced quarantine, tayo po ay magkaklase. Sa PLD, may announcement po kaming gagawin sa mga susunod na araw. Tayo po ay mag-online na PLD. Ginagawa lang po namin yung link at yung platform para sabay-sabay tayong makapanalangin. Pero yan po ay mag-uumpisa na bukas. So, maghintay lamang po kayo sa mga text. Mag-umpisa po yan alas 6 ng hapon. Ating pong ipapanalangin ang ating kasalukuyang krisis na pinagdadaanan. Ipapanalangin po natin ang ating gobyerno. Ipapanalangin po natin ang ating mga leader, ang ating mga pamilya na patuloy tayong ingatan at samahan ng Panginoon sa pinagdadaanan natin na ito. Kung ikaw ay bago dito sa service na ito, mangyaring mag-leave po kayo ng comment kung paano po kayo nakarating sa live po na ito. Pwede nyo pong ilagay doon kung sino ang nagbahagi sa inyo. At kung meron po kayong mga katanungan, kung halimbawa sa mga mensahe at meron din po kayong prayer request na banggit ko po kanina, magkakaroon po ng online prayer meeting, ilagay nyo lamang po sa comments below. Bisitahin nyo rin po ang official Facebook page ng Cornerstone at marami po kayong makukuha information sa mga activities. Hindi po humihinto ang church. Huminto lamang po ang ating pagmimit, pero patuloy po na kailangan tayo'y makibahagi at maging continuous sa ating pananampalataya at sa paggawa upang lalo nating makilala ang Panginoon. At gayon din po, oras na po ng ating pagbibigay. Sa pagbibigay po nyo, alam ko marami na nananabik, tinatabi nyo every week ang inyong may kapu at inyong mga offering.
Kung gusto nyo po yan ipagkaloob, kapag kayo po ay may quarantine pass at pwede po kayong lumabas, mangyari pong dumaan kayo sa opisina ng ating church. Bukas po ito mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. At meron pong tao para tulungan po kayo at maibigay nyo po ang inyong ikapu. At asahan nyo po, yan pong mga ipagkakalob nyo po, yan po ay magagamit upang ma-extend po natin ang kaharian at maibahagi po natin lalo ang gospel. At sa cell group, alam ko na namimiss nyo na magsama-sama. Kahit kami, namimiss na namin. Actually, namimiss na namin ang bawat isa. Ang cell group po ay hindi hihinto. Ang pwede po natin gawin, kagaya ng mga ginawa po namin sa mga ibang churches, ay nagkikita-kita pa rin kami. Hindi personal, kundi sa pamamagitan ng Facebook Live. May bagong program ngayon na tinatawag na Zoom. Pwede nyo rin pong gamitin yan. Pwede rin po kayong maging mag-online sa pamamagitan lamang ng mga chat groups. Pwede nyo pong gawin ay manalangin at ibahagi nyo sa bawat isa kung yung inyong mga experience sa enhanced quarantine na pinagdadaanan natin. Hindi po humihinto ang church, hindi rin po hihinto ang ating pananampalataya. Kaya hindi rin natin hihinto ang pamumuhay na magkakasama. Kaya nga sabi, cell group is living together. So patuloy kayong mag-cell group, ngunit online muna tayo. Salamat! At ngayon, ang inyong pinakihintay sa araw na ito na kailangan nating mabusog sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Lahat tayo ay makikinig isang karangalan upang i-introduce ang speaker natin sa araw na ito. Siya ay matalik na kaibigan at nakita ko kung paano siya lumaki sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat po tayo ay ating i-welcome ang ating Pastor Osmar Valdez. Good morning po sa ating lahat. Andito man po ang inyong lingkod para patuloy po na magbahagi ng salita ng Diyos. Ngayong araw ng linggo, alam ko, bawal sa atin na namimiss nating lumabas, pumunta sa church, pumunta sa ating mga cell groups, pero wala tayong magagawa dahil meron nga tayong quarantine or lockdown na ipinatupad ng ating Pangulo. Hindi lang po sa ating lugar, kundi sa buong bansa at sa ating bansang Pilipinas. Kaya bawat sa atin, kailangan po nating mag-stay at home para hindi po tayo mahawan at hindi po tayo maghawaan. Noong mga nakaraang linggo, alam ko po na alam nyo ito na meron na pong mahigit 1,000 na merong sakit ng patungkol sa coronavirus at ngayong linggo, itong linggo na ito ay mahigit 2,000 na. So, dumarami ang merong sakit ng coronavirus. Kaya, pinapalalahanan ko po bawat sa atin na kailangan po natin mag-ingat at stay at home na lang po muna tayo para hindi po tayo mahawaan at hindi po tayo maghawaan sa sakit na ito. Now, magbibigay po ako sa inyo ng mga paalala, munting paalala patungkol sa COVID-19 na ito. Ang sabi nga po nila, ugaling maghugas ng kamay, isama mo na rin lahat ng hugasin sa bahay. Sa pamamagitan niyan, magiging pagpapala ka pa sa iyong tahanan. Matutuwa pa ang iyong mga magulang. Baka sa susunod na pasukan, bibigyan ka pa ng mas malaking allowance. Isa pa, sabi niya dito, mag-alkohol sa kamay at huwag na huwag sa iyong atay. Dahil pwedeng masira ang atay mo sa kakainom mo ng alcohol. So ngayon po, ano nga ba yung sinasabi ng Panginoon sa bawat sa atin sa patungkol sa kanyang mga salita ngayong linggo na ito? So, babasahin ko po sa atin upang siya nandun po na mapalakas po muli ang bawat sa atin. Ito po ang nakalaad dito sa Luke chapter 11, verse 28. Ang sabi po dito, Jesus replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Ulitin ko, Jesus replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." So napakaganda ang sabi po ng salita ng Diyos na pinagpala ang mga tao na nakikinig ng mga salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Tatanungin po kita sa oras na ito, kailan ka huling nakinig ng salita ng Diyos? Hindi ko rin po alam. Pero ito, baka mas madalas ka nang mag-TikTok kaysa makinig ng salita ng Diyos. Mas madalas ka nang manood ng TV kaysa makinig ng salita ng Diyos or magbasa ng salita ng Diyos. So isang paalala po sa atin ng Panginoon dito sa Luke chapter 11, verse 28, na bawat isa sa atin, ang sabi niya, pinagpala ang mga taong nakikinig ng kanyang mga salita at nagsasagawa nito. So, bawat isa sa atin,
isang sinasabi ng Panginoon sa atin is kailangan po nating makinig ng kanyang mga salita upang sa yun lumaki at lumakas po ang ating pananampalataya na kahit anong bagyo ang dumating sa iyong buhay, hindi ka matutumba. Bakit? Alam mo ang salita ng Diyos. Alam mo kung ano ang ibabato mo sa kaaway or sa demonyo kung ikaw po ay nagkakaroon ng problema sa buhay dahil sa pakikinig mo at pagbabasa mo ng kanyang mga salita. Palawa, sabi niya dito, kailangan din nating isagawa or i-obey natin ang kanyang mga salita. Huwag lang po nating papakinggan, kailangan din po nating isabuhay. Huwag mo pong i-stack sa iyong karunungan or sa iyong isip, kundi isabuhay mo rin po ito at ituro sa mga taong nangangailangan. Hindi lang po ikaw ang nangangailangan yan. Kaya na-i-share yan para ikaw din po ay ituro mo sa mga taong nangangailangan. So, ngayon pwede mo pong i-share ang mga salita ng Diyos na natutunan mo sa iyong pamilya, sa mga kaibigan, upang andun din po na pagpapalain ka pa ng Diyos. Tatanungin kita, gusto mo bang pagpalain ka ng Diyos? Kung gusto mo pagpalain ka ng Diyos, ibahagi mo rin at isabuhay mo rin ang mga salita na iyong napakinggan. Ngayon, gusto ko po na ipaalala din po sa inyo yung sinabi ng ating mahal na senador, si Manny Pacquiao. Ang sabi niya dito sa kanyang quote na, walang silbi ang pera natin ngayon dahil hindi mo mabili ang mga gusto mo. Isa pa, walang silbi ang magagarang motor at magagarang sasakyan mo. Bakit? Hindi mo mailabas dahil wala kang travel pass, dahil maraming checkpoints. Hindi tayo pwedeng gumala. Isa pa, wala ding silbi ngayon yung mga magagarang damit mo dahil hindi mo maisuot. So, ang sinasabi lang dito, lahat ng mga earthly things na meron tayo, huwag natin ito pahalagahan. Kundi ang pahalagahan natin ay ating buhay, lalong-lalo na ang heavenly things patungkol sa ating Panginoon. So, sa araw ng linggo na ito, ay hindi po tayo titigil, kundi magpapatuloy pa rin po tayo para makinig at ibahagi ang salita ng Diyos. Now, pupunta po tayo sa kanyang mga salita na ang sabi niya dito, pinagpala ang mga tao na nakikinig at nagsasabuhay ng mga salita ng Diyos. Isinasabuhay mo ba ang salita ng Diyos or pinapakinggan mo lang? Dalawa po yung sinasabi ng Lord dito. Ang sabi niya dito, pinagpala ang taong nakikinig, hindi lang po nakikinig, kundi isinasabuhay ang salita ng Diyos. Yung napakinggan mo ngayon, napakinggan mo ng mga nakaraang araw sa iyong mga pastors, sa iyong mga cell leaders, at sa mga nagtuturo sa atin, kailangan mong isabuhay. Huwag mo lang i-stack sa iyong kaisipan. Kailangan mong ituro din sa mga tao na kailangan dahil hindi lang ikaw ang may kailangan yan. Pati mga kaibigan mo, pamilya mo, kailangan din nila ng salita ng Diyos. So, mga nakaraang araw, nagturo po ako sa atin ng patungkol sa ating Panginoon at patungkol po sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Patungkol po sa mga plak na meron po tayo. So, pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na ang meron sa atin ay walang silbi kung wala ang Diyos sa buhay mo. Kaya dapat ang relasyon mo sa ating Panginoon pang araw-araw, hindi lang pang linggo. So napakaganda po na bawat sa atin, every day or araw-araw, makinig po tayo ng salita ng Diyos upang mapalakas po ang ating pananampalataya. Ulitin ko, kung sa pamagitan po ng pagbabasa mo ng salita ng Diyos, alam mo kung ano ang ibaboto mo kapag ikaw po ay may mga problemang dumarating sa iyo. Now, punta po tayo sa salita ng Diyos. Ano nga ba yung nangyayari ngayon? Meron pong nagtanong sa akin, Pastor, bakit po ba pati mga Kristiyano ngayon ay nagkakasakit? Di ba, ang mga Kristiyano protektado ng Panginoon? Napaisip din po ako doon. Dahil, syempre kapag Kristiyano ka, sabi niya dito na ang Panginoon ay palaging nasa iyo. Yes, ang Panginoon po ay palaging nasa atin. Pero nasa sa atin din kung paano natin ito isasagawa. Kung Kristiyano ka na matigas ang ulo mo, labas ka ng labas, pwede kang mahawaan ngayon ng sakit. Maaaring itong sakit sa iyo na meron ngayon ay isang testing para patuloy kang lumapit sa ating Panginoon dahil nakakalimot ka na nga. So, ngayon itong araw na ito, itong araw na linggo, ang salita ng Diyos na ibabahagi ko po sa atin ay patungkol po sa buhay ng mga nakaraang siglo pa o nakaraang taon po, patungkol po kay Moses at kay Aaron at patungkol sa mga Israelites people. Ano nga ba yung nangyari noong mga unang panahon? Nagkaroon din ba ng quarantine in that day? Ng araw araw ni Moses at araw ni Aaron? Yes,
nagkaroon din po ng quarantine. So ang sabi po ng Bible sa Exodus, basahin po natin dito sa Exodus chapter 11 and chapter 12. Dito po mababasa po natin dito sa mga chapter na ito, dalawang chapter na ito, mababasa po natin kung ano po yung ginawa ng Diyos at kung ano rin po yung ginawa ng Pharaoh at ginawa ni Moses at Aaron at ng mga buong Israelita. So, dito po sa chapter 11, dito po, ang sabi po ng Lord dito na magbibigay siya ng isang salot na kung saan lahat ng hindi makikinig at lahat ng walang blood of the lamb sa kanilang tahanan ay mamamatayan ng firstborn. That means, lahat ng mga unang ipinanganak or unang anak ng mga magulang ay mamamatay. So, sa verse 12, dito na po nangyari yung salot na ito, na dito mismo, makikita po natin sa chapter 11 and chapter 12 na hindi lang po ang mga Israelites people ang pinaalalahanan ng ating Panginoon. Pinaalalahanan din po niya ang mga tao sa Egypt. Pati po si Pharaoh at lahat ng kanyang mga kasamahan. So, hindi lang po ang mga Israelites people. So, to cut the long story short, nakinig ba si Pharaoh or mga Egyptian people? Nakinig din ba ang mga Israelita? Yun ang tanong. So, mababasa natin sa chapter 12 na, sabi niya dito sa chapter 12 verse 22. Ito po ang utos ng Panginoon. Sabi niya, "Not one of you shall go out of the door of his house until morning." So dito meron ding quarantine. Sabi niya dito, walang sino man sa inyo ang lalabas sa kanilang pintuan hanggang umaga. So that means mag-stay at home ka lang. Gaya rin po yung nangyayari sa atin sa ating bansa na stay at home lang tayo. Mabuti pa nga sa atin, nakakalabas pa tayo, nakapunta pa tayo sa store, nakapunta pa tayo sa palengke. Pero itong nangyari ito, hindi sila pwedeng lumabas hanggang umaga. So, ang nangyari, dito po sa verse 28, babasahin ko po. Ang sabi niya dito, "The Israelites did just what the Lord commanded Moses and Aaron." Dito mismo, nakinig po ang mga Israelita, pinakinggan po nila at nag-obey po sila sa sinabi ni Moses at Aaron sa kanila. Now, ang ginawa po nila, naglagay po sila ng mga blood sa kanilang mga pintuan at hindi po sila lumabas. Kung babasahin ulit natin sa chapter 12, yung araw rin na yon, dumating ang Panginoon. Okay? Dumating ang ating Diyos at tinalugog niya ang buong Egyptian, tinignan niya kung ang bahay ay merong blood of the lamb. So, dito mismo makikita po natin na lahat ng walang blood of the lamb namatayan ng firstborn. Even ang Pharaoh namatayan ng kanyang firstborn at ang kanyang mga kasamahan. At hindi lang po ang mga tao, pati rin po ang kanilang mga alaga, namatayan din ng firstborn. Ang question, namatayan ba ang mga Israelite people? No. Bakit? Nakinig sila at nag-obey sila sa sinabi ng Moses. So gusto ko rin sabihin sa atin sa oras na ito, ang ating pamahalaan, ang ating presidente, ang ating mga government, ang sabi ng Bible, hindi naman lang tayo nagluklong sa kanila, ipinahintulot ito ng Diyos. Ang ating presidente, pinahintulot niya na siya ay maging presidente para i-lead tayo. Now, kung hindi ka makikinig, ano mangyari sa'yo? Pwedeng maging kalaban ka ng gobyerno. Na ito po yung gustong sabihin sa atin, bawat sa atin. Kailangan po nating makinig sa salitan, makinig sa sinasabi ng ating mga pamahalaan, ng rules and regulations para hindi tayo mapasama. Isa pa sa mga nangyayari ngayon, hindi tayo nakikinig. Ang ginagawa pa natin, nilalabanan pa natin ang ating gobyerno. Nakikisat-sat tayo kung ano yung nakikita natin mga posts sa social media. Maraming Kristiyano na ganito, pero paalala lang po, ang totoong Kristiyano ay hindi na po sumasali sa ganun. Ang kailangan mo pong gawin, isa lang kailangan mong gawin, huwag ka na pong sumali sa kanila. Ang kailangan mong gawin, kung may nakikita kang pagkakamali ng ating gobyerno, huwag ka nang sumatsat. Ipanalangin mo na lang. Mas matindi yung magagawa ng panalangin mo kaysa pagsasasat mo at pag-share mo ng mga nangyayari sa social media. So pinapaalalahanan po kita bilang isang anak ng Diyos. Kailangan mo pong maging pagpapala. Hindi po tayo kukuha ng sympathy around the world. Ang kailangan mo lang pong gawin, ipanalangin mo po sila
para magawa nila ng tama ang kanilang tungkulin. Mas the best yun na kailangan po natin gawin. Now, balik po tayo sa chapter 11 and chapter 12. Makikita po natin dito na ang mga Israelites people ay nakinig po sila. Ang hirap man po na hindi lumabas sa kanilang tahanan, pero nakinig sila. Ganon din po yung pinapatupad sa atin ng ating pamahalaan, na kailangan po nating mag-stay at home. Mag-stay sa ating mga tahanan at huwag po tayong lalabas para hindi po tayo mahawaan at hindi po maghawaan ng mga sakit na itong kumakalat na sakit na ito na coronavirus. Alam niyo po ito, ang sabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 22. To obey is better than sacrifice. Yes, to obey is better than sacrifice. Nangyayari ngayon, sacrifice ka ng sacrifice na mag-work para sa iyong pamilya dahil wala kayong makain. Sa pamagitan ng pagsasacrifice mo na yan, paano kapag nahawaan ka sa work mo ng isang sakit din? Nahawaan ka ng coronavirus, umuwi ka sa tahanan mo, naibigay mo din yung sakit sa pamilya mo. Now, ang mangyayari ngayon, magkakalat ngayon yung sakit sa buong pamilya mo sa pamamagitan ng sacrifice mo. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, mas maganda na lang na mag-obey tayo sa ating pamahalaan para hindi po tayo magkasakit, para hindi po tayo maghawaan. Sa area na ito, matutulungan pa natin ang pagbaba or paglago ng yung sakit na ito na kumakalat, mababawasan yung pagdami. So, alam niyo na ito nga na dumarami yung bilang ng mga may sakit. Kaya, isang paalala lang po, nung mga nakaraang siglo or sa panahon ni Moses at Aaron, bawat isa sa kanila ay nakinig at nag-obey. Hindi lang nila pinakinggan si Moses at Aaron, inobey pa nila kung ano yung sinasabi ni Moses at Aaron. Yun din po yung gusto kong iwan sa atin. Pakinggan din po natin at i-obey din po natin, sundin natin kung ano yung patakaran ng ating pamahalaan, ng ating government. Kanina ng umaga, nagpapasalamat ako sa aming pamahalaan dahil merong nagbigay ng bigas at mga delata sa amin. So, dito mismo, hindi tayo pinapabayaan. Ang Panginoon mismo ang gumamit sa kanila para i-bless tayo. So, bawat isa rin sa atin, kailangan mo rin maging blessing sa inyong pamahalaan. Kaya bawat isa sa atin sa oras na ito lang yung gusto kong iwan sa atin. Ang totoong Kristiyano is a good follower. Tatanungin kita, good follower ka ba? Baka sa simpleng instruction lang ng ating pamahalaan or ng ating gobyerno, hindi mo pa masunod. Ang totoong Kristiyano, masunurin yan. Kaya, pinapalakas ko po ang bawat isa sa atin. Remember lang po, ang salita ng Diyos, hindi tayo iiwan at pababayaan. Balik po tayo sa sinabi ko po sa inyo kanina. Bakit nga ba yung mga Kristiyano, ibang mga Kristiyano nagkakasakit? Yes, nagkakasakit din tayo. Dahil, ang sabi nga nila, kung ikaw ay isang Kristiyano, lahat ng favor na sa'yo, na favor, provision, protection ng Panginoon na sa'yo. Pero bakit meron pa rin nagkakasakit ng mga Kristiyano? Minsan din, dahil din sa katigasan ng ating ulo. Sa paglabas-labas natin, sa pagpunta natin sa iba't ibang place na wala naman talagang pupuntahan. Gusto mo lang lumabas. Kaya, huwag niyo pong sasabihin na ang protection ng Panginoon ay lagi na sa atin. Yes, lagi na sa atin. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng kaisipan para gamitin ito. Kaya kailangan din po natin gamitin ang ating isip para patuloy pong umiwas sa mga pangyayaring ito. Meron nga po akong nabasa na isang missionary at ang kanyang buong pamilya ay naapektuhan ng coronavirus at nagpapapray po sila dahil meron po kaming group chat patungkol sa prayer. So nagkaroon po ng sakit ang isang missionary, pastor na ito, at nahawaan po ang kanyang buong pamilya. That means, hindi lang po dahil Kristiyano tayo ay hindi na tayo magkakasakit, no? Bawat isa rin po sa atin ay pwedeng magkasakit, lalong-lalo na kung hindi natin maalagaan ang ating sarili. Kaya bawat sa atin sa oras na ito, alagaan mo, bantayan mo din ang iyong sarili. At gaya ang pinapaalala ko sa inyo kanina, na kailangan ugaliin mong maghugas ng kamay para hindi po tayo mahawaan. So, now,
Sa oras na ito, alam ko na naintindihan niyo po ang salita ng Diyos na itinuro ko po sa inyo. Ang kailangan lang po natin gawin, sumunod sa mga utos ng ating pamahalaan. Alam ko na hindi naman sa ikasasama ng bawat isa sa atin, kundi sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya mag-obey po tayo. Huwag na po tayo mag-sacrifice na pumunta ng kahit saang lugar. Baka mahawaan ka pa. Isang paalala lang po yun. Mag-obey na lang po tayo sa ating pamahalaan at gawin din po natin yung tama para sa ating pamilya. Itong quarantine na ito, natuto rin po tayo na magkaroon ng mas maraming time sa ating pamilya. Kasi wala na tayong time sa ating pamilya. Panay work na lang. Nagkaroon din po tayo ng mas maraming time sa ating pagde-devotion. Kasi minsan, sa pag-aaral mo, di ka maka-devotion kasi maraming ginagawa. Now, marami na tayong time para mag-devotion, mag-worship sa Panginoon, at magbasa ng kanyang mga salita. So, ngayon po, sa oras na ito, alam ko po na andyan pa kayo, hindi pa kayo maalis. Itong pong word ng ating Panginoon na ibinahagi po sa atin, kailangan po nating maging good follower. A true Christian must be a good follower. Ulitin ko, a true Christian must be a good follower. Sa oras po na ito, gusto ko po na ipanalangin ang bawat sa atin. Hindi lang po ikaw, pati po ang iyong pamilya, pati po ang ating mga frontliners. Alam ko na ibinubuwis buhay po nila. Meron po ako napanood sa Facebook na isang pulis na kung saan tinatawag po niya ang kanyang anak sa kanilang bahay, pero hindi po niya pwedeng hawakan. Kasi nga po, andun po siya sa labas at nandun po siya sa kanyang duty. Hindi niya po pwedeng tignan o hawakan ang kanyang mga anak. Ang kanyang anak. Bakit? Baka mahawaan ang kanyang anak. So, isa po sa mga paalala rin po sa mga tao dyan na lumalaban sa ating mga frontliners. Makinig po tayo sa ating mga frontliners. Kasi sila po, nagbubuwis buhay po sila. Minsan, di po nila nakakasama ang kanilang mga pamilya dahil andun lang po sila, nag-stay po sila sa kanilang mga base para bantayan po at wala pong makapasok sa ating mga lugar. All we have to do right now is to pray for them and to bless them. At ang Panginoon mismo ang magproprotect po sa kanila. So sa oras po na ito, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy niyo pong pinahagi sa amin, patuloy po na napakinggan ng bawat sa amin. Salamat din po sa mga paalala na bawat sa amin ay patuloy na makikinig at susunod sa mga utos mo, lalong-lalo na sa mga salita mo. At papakinggan din po namin at susundin din po namin ang mga utos ng aming gobyerno. Sa oras po na ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig sa oras na ito. Hindi lang po sila, pati po ang kanilang buong pamilya. Pagpalain mo po at ilayo mo po, Panginoon, sa anumang sakuna, anumang sakit, anumang gawain ng kaaway. So Lord, I pray for your protection to be upon them. And I pray also na ang bawat isa sa amin sa oras na ito ay patuloy po na maging good follower. Papakinggan po namin at gagawin po namin ng tama yung mga inuutos niyo po sa amin. Lord, sa oras rin po na ito, idinadalangin namin at nilalapit po namin, Panginoon, ang aming mga frontliners, lahat po ng mga nandyan sa labas para po bantayan ang bawat sa amin at wala po makapasok. Lord, na sakit sa aming lugar. Lord, pagpalain niyo po sila. Alam ko po pa, puyat sila, pagod sila. So dalahin po namin na bigyan mo po sila ng sapat na kalakasan, Panginoon, upang sa ganoon andun po na hindi po sila magkasakit. Lord, I pray also na pagpalain mo po sila, pati po ang kanilang buong pamilya. Maraming pong salamat, Panginoong Jesus. Ikaw po ang aming itinataas at pinaparangalan sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat.